Isang hindi karaniwang pakiramdam na pagbilis ng tibok po ng puso naman ang pag-uusapan po natin ngayong umaga. Pero bago yan, panoorin muna natin ito. Pag ikaw ay nagmahal, the heart skips a beat, ika nga. Pero ang madalas na pagbilis ng tibok ng puso kahit wala naman si crush, ibang usapan na yan. Paano kung hindi na lamang ito dulot ng kilig, kundi isa na palang sintomas ng seryosong heart condition? Ang heart palpitation sa isang pakiramdam kung saan ang iyong puso ay nakararanas ng mabilis at mabigat na pagtibok. Karaniwan itong nararamdaman sa iyong dibdib, lalamunan o leeg. Ayon sa eksperto, maraming maaaring maging dahilan ng mabilis sa pagtibok ng puso tulad ng stress at madalas na caffeine intake. Ngunit kung madalas na itong nararanasan, ay baka indikasyon na ito ng mas malalang sakit. Alamin natin kung ano nga ba ang mahalagang detalye tungkol sa heart palpitations. Dito lang sa Rise and Shine, Pilipinas! At ito po mga ka-RSP para ipaliwanag sa atin kung ano ang heart palpitation. Makakapanayam po natin ngayong umaga si Dr. Juan Armando Diaz, isang cardiologist. Good morning at welcome po sa Rise and Shine Pilipinas, Doc. Hi, good morning po. Good morning po sa lahat ng Rise and Shine po natin po. Good morning, Doc. Nako, eto yung pagtibok-tibok ng ating puso. Pero para po maging aware ang ating mga ka-RSP, maaari niyo po ba kami bigyan ng overview kung ano po itong heart palpitations po, Doc? So basically po, madalas ko po nga naririnig po yung sinasabi ng mga pasyente na may heart palpitation po sila. Ang nirereklamo po nila is parang nararamdaman po nila o parang nagiging aware po sila dun sa heartbeat po nila. So either ito yung nararamdaman parang may skip beat po or parang mabilis po o parang ang lakas daw po ng tibok ng puso po nila. So ito na po yung sintomas na palpitation. Paano kapag nakita mo si crush? Oo nga eh. Okay lang, kasi di ba normally pag nakita mo yung crush mo, talagang titibok na mabilis yung puso mo, no? Kaya pagka naparami ng actually, ano po, yung pagtibok po ng mabilis na gano'n is actually palpitations na po. Pero ang kailangan natin maintindihan lang po is not all palpitation naman po ay masama o may sintomas ng heart disease. Maaring palpitation lang siya, kagaya nga po na sinasabi ninyo na yun nga, pag may nakakitang exciting o na-excite po tayo o kahit sa exercise, maaari tayo mag-palpitate po. So parang kinakabahan po ang pakiramdam. Pero hindi naman po ito lahat masama po. Alright, Doc. So ibig sabihin, minsan excited tayo, minsan kinakabahan, at minsan nasobrahan din ng kape. Yan, nakakaramdam tayo ng palpitation dyan. Pero Doc, ano nga ba yung mga pangunahing sanhi ng pagkakaroon ng palpitation na dapat bantayan na ng ating mga kababayan? So actually, yung pinaka nakakatakot kasi niyan, pag palpitation na mabilis ang tibok ng puso, sabi nga natin is maaaring normal siya. Kaya nga lang kung tayo, yun nga, kagaya sabi po ninyo, nakaupo lang, nakarelax lang po tayo, wala namang kayang ginagawa, yan lang nararamdaman natin na kinakabahan tayo, medyo iba na po yun. Lalo na kung ang nararamdaman irregular heartbeat na po, no? O kaya ang nararamdaman po natin parang nawawalan na tayo ng malay o parang may kurtina na bumababa sa ating mga mata. So iba na po yung ibig sabihin nun. Pero ang mga sanhi ng palpitation naman kasi marami naman po yan eh. May ibang tinatawag natin na physiologic o kasama po talaga sa takbo ng katawan po natin. At meron yung tinatawag natin na pathologic o yung kasama lang po talaga ng sakit. So kagaya yung mga nakalagay po dyan sa screen ngayon. So for physiologic, yung physical activity or exercise lang po, dahil nga po sa magmut na iniinom, o kaya mga lagnat, dehydration. Pero yung mga pathologic na po is kapag yung mag-isa na po tumatakbo yung tibok ng puso natin na mabilis kahit wala namang kailangan pag-alalahanan, so gagaya ng sakit sa puso po. Okay. So, paano naman po masusuri kung yung nararamdaman po ng isang individual ay palpitation na hindi maganda? O kumbaga, ano po yung mga posibleng sintomas po nito na unhealthy na pala itong palpitation ng aming puso, Doc? Yes. Magandang katanong po yan. Kasi nga po, unang-una, dapat mararamdaman lang siya pag may stress o may kakaibang nangyayari. Ngayon, kapag ay nakaupo lang, tapos nararamdaman na po siya na parang mabilis ang tibok ng puso kahit nakaupo lang o nakahiga sa kama, medyo kakaiba na po ito. Pangalawa po, na kailangan natin pantayan sa palpitation is yung kapag tayo ay nakatayo, tapos nagpapalpitate tayo, nararamdaman natin parang mawawalan tayo ng malay.
parang nagba-black out po ang usually na nirereklamo po niyan. Yun ay maaaring masyadong either mabilis o mabagal na po yung heartbeat natin. Tapos syempre kasama dyan yung ibang mga sintomas po natin na kagaya ng weight loss o kaya parang nakakayayat po, laging kinakabahan, hindi mapakali. Yun, parang iba na po yung maaaring sanhi po nun. Hindi na po siya yung physiologic o yung normal na takbo lang po ng puso at katawan natin. Okay, Doc, sino-sino po ba yung mga high risk o may mataas na panganib na makaramdam ng mga heart palpitation? Well, of course, sir, kasama na dyan yung mga medyo mas elderly or mga senior po ng population po dahil nga po sila yung mas prone sa heart disease. Usually, ang mga kababaihan din po dahil sila din po yung prone sa tinatawag natin na thyroid disease din naman po. And then, of course, yung mga high risk po dyan is yung mga mahilig po uminom ng mga energy drink, no? At saka yung mga kape po, yan. Ayun. Dok, meron ba kaming paraan na para lang ma-check kung tama ba yung tibok ng aming puso na nasa tamang rate? May pwede ba kaming gawin, like check our pulse? Or meron nga iba kumakanta-kanta pa na Yes. kasabay yung beat just to check if tama yung heartbeat rate namin. How do we check that, Doc? Okay. That's magandang tanong po yan kasi nga po, well, ang uso po kasi kaya, ang pinakauso ngayon is yung mga nagsusot po ng smartwatch. Diba po sila yung meron na po tayong automatic na detection po ng mga abnormal na heartbeat. Pero ang pinakamadali po niyan is hahawakan lang po natin yung pulso natin. So nasa may wrist po yan. Ang may thumb area, pwede po natin hawakan. Tapos dun sa may mga linya, ng banda dito. Tapos bibilangin natin. So una, ang heartbeat ang mabilis na heartbeat is pag more than 100 sa isang minuto. Tapos ang masyado mabagal is kapag less than 60 naman po. Kung hindi po kaya na nandito, maaari naman po na dito. Doon sa may lieg. O, si Audrey buti may smartwatch. Oo, well- Yan na yung gagawa ng pagbilang para sa'yo. Well, pag ganitong edad, dapat nag-smartwatch ka na. Minomonitor mo yung blood pressure mo, yung heartbeat, at saka yung calories na nawawala Ayun. sa'yo. Pero Doc, kailan po ba natin malalaman kung masama na para sa ating puso yung palpitation at kailangan ng talagang magpakonsulta sa eksperto at sa doktor? Yes, sir. So hindi naman tayo laging kailangan mag-alala kung may nararamdaman tayong palpitation. Pero yun nga, kagaya nung sinabi po ninyo, is kapag may nakakapa po tayo, no? Pag kinapa kasi natin, mararamdaman natin yan para siyang, like clockwork po siya. Kumbaga, dapat may rhythm po siya. Parang may tunog po yung hindi yung, kumbaga, parang yung second hand po sa clock po ang tunog niya. Hindi siya dapat irregular. Ngayon, kapag mayroon maraming skip beats o parang wala na siya sa tono, yung wala na siya sa tamang tibok, yun medyo mag-aalala na tayo. Papatingin po tayo sa doktor noon. Ngayon, pag nagpatingin po sa doktor, ang pinakauna natin usually ginagawa niyan is yung ECG naman po. And base po sa ECG, maaari nating ma-screen o unang malaman kung may kailangan pa tayong idagdag na mga test po. Okay. Dok, paano naman po maiwasan itong unhealthy heart palpitations? At ano po yung mga treatment options kung kinakailangan na po ng gamutan, Dok? Okay. So first po, yung first question po ninyo, Ms. Diane, is kung paano po maiwasan. Unang-una, I think, keep your heart healthy. So dapat yung mga usual na heart healthy na practices po natin, kagaya po ng tamang pagkain po, no? Tapos tamang pag-inom po para hindi maiwasan din po ang dehydration. And then, of course, dapat iniinom natin kung may mga maintenance na gamot po tayo. Exercise will always keep your heart healthy. Actually, if you always exercise po, kagaya po ng mga ating mga atleta, yung heartbeat po nila is usually nasa mas mabagal na side kasi sanay ang puso po nila sa stress. So may iwasan po natin yung palpitation po. And then, yun nga lang, kapag meron na tayong nakakuling, sinasabi natin mga masasamang palpitation o yung masamang heartbeat po, meron na po tayong mga gamot po dyan, kagaya ng yung mga naririnig po natin madalas, mga metoprolol, nebivolol, ganyan po. Meron din tayong mga calcium channel blockers, yung mga tinatawag diltiazem, ganyan. Ang ginagawa po nila is kinokontrol po nila yung heartbeat po natin para hindi siya masyadong mabilis
at saka yung mga extra beat po hindi lumalabas po. Ang dami palang sanhi ng palpitation. Pero sa akin, Doc, talaga, kapag nakikita ko yung bills ko, pag binubuksan ko siya, nakakaram din ako ng Totoo. pag-skip ng heartbeat. Yung mabilis na tibok ng puso mo, paano mo babayaran yung mga bills na yan? Kaya naman kapag nakita mo yung siguro yung mga mahal mo rin sa buhay, na-excite ka, yan maganda kasi may dahilan ka talaga eh. May mga talagang rason kung bakit bibilis ang tibok ng puso. Pero kung walang rason, at sabi nga ni Doc kanina, madalas na yung pagbilis ng tibok ng puso mo, wala namang dahilan, dyan ka na dapat mag-alala. Well, maraming salamat po, Doc, sa pagbibigay po sa amin ng libreng telemed tungkol po sa heart palpitation. Dr. Diaz, muli na kapanayan po natin, Dr. Juan Armando Diaz, isa pong cardiologist. Thank you po, Doc, at advance happy Valentine's Day po sa inyo. Maraming salamat, Doc. Thank you din po. Thank you.